What's that about? You're moving too fast, I don't understand you. I'm not ready yet, baby, I can't pretend. No, I can't. Yes, I can do is to tell you, you talk to me. It's possible, eventual love right away. Yeah, don't say you love me, you don't even know me. If you really want me, then give me some time. Don't know that, baby, not before I'm ready. Don't say you have in a hurry. It's not like we're gonna get married. Give me some time. Don't say you love me, you don't even know me. If you really want me, then give me some time. Don't bother, baby, not before I'm ready. Don't say you have in a hurry. It's not like we're gonna get married. Give me some time. In my 24 years of existence, maraming tao, kamag-anak o kaibigan na nagtatanong sa akin, may boyfriend ka na ba? Minsan nga, ang tanong pa, may asawa ka na ba? Asawa agad o ba pwedeng boyfriend muna? Minsan pa nga napagkakamalan pa akong tomboy. Minsan gusto ko na lang mag-record ng default na sagot at i-play tuwing may magtatanong, wala pa po. May mga hindi naniniwala na wala ka. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiirita kapag hindi sila naniniwala. Sana hindi na lang sila nagtanong. Ako naman, minsan nagtatanong na rin. Yes, no boyfriend since birth po ako. To God be all the glory. Siyempre, may mga chihuahua, jejemon, minsan nagtatanong. Jejemon naman din na dumating sa buhay ko. Mga lalaking hindi ko alam saan planeta nang galing. Nung nakilala ko sila, parang ayoko na lang magka-boyfriend. Kung hindi ka populahin, hindi ka naman tototohanin. Until such time, muntik pa akong pumasok sa maling relasyon dahil sa maling emosyon. Ngunit, nung makilala at makaengkwentro ko ang Panginoong Jesus, nagpa-form, nagpa-mold, at patuloy na nagpapaayos, mas lalo kong minahal ang kanyang salita at mas lalo kong naintindihan at naranasan that Jesus Christ is the lover of my soul and the great pursuer of all. He courted me and pursued me, then finally, I said I do. Dati, naalala ko, okay na sa akin ang umupo sa Sunday services. Hanggang ma-corner na talaga ako ng Panginoon. As I dig deeper and seek God continuously mold me and form me into His likeness. Nalaman ko din ang purpose at mission ko. That is to share the love of Jesus, and that is to make disciples. Persecuted pa ako sa pamilya noon, but as I always say, Jesus is worth fighting for. God let me underwent sa process. Nag-pre-encounter, nag-encounter at post-encounter. Nagtumaan ng School of Leadership. Kasabay ng mga ito, nakapagtayo ng mga cell groups sa mga offices, sa campuses, at sa communities. Nagdi-disciple, and now I have 10 leaders, 17 cell groups under my care. I'm also part of the young professional core leaders dito sa church. And by God's grace, in a professional manner, I was promoted as quality auditor last March 2016. At ngayon, ang dati ko lang pinapangarap, I had graduated my second bachelor degree, Bachelor of Theology as cum laude, last June 25, 2016. Yes, I am on waiting stage as I establish principles with the Lord. Huwag kang mag-establish ng principle kung hindi mo kasama ang Panginoon. I am complete in Jesus, and I believe that man is a bonus. I am not waiting for my tattoo, my partner in life. I am waiting on my the one, God, who will give my tattoo, my partner in Christ. Because I believe my future partner in life is in His hands. Masaya mag-antay sa Panginoon dahil kilala ko ang Ama ko sa langit. He knows the best time beforehand. I always praise God for saving me from the wrong one, but preparing me for His will. I'll always praising Him for preserving me and preparing me for His greater plans. I am really Pascal, God's daughter. To God be all the glory.
Good evening po sa bawat isa. Ako po si Jay. And I'm Mitch. We want to share to you our testimony. Paano kami nagkakilala at paano po naging kami? Namit ko po si Michelle sa school 2010. Nung naging mag-classmate po kami, first year college po. Noong mga panahon po na yun, hindi pa po kami Christian. Siyempre, bilang teenager at estudyante, hindi pa man uso, pero yung galawang hukage. Galawan ko na po yun. Unang klase pa lang po, siyempre, hanap kagad ng tropa, mga kaibigan, mga bagong potensyal. Alam niyo po, mga pangatlong araw ng klase namin, napansin ko si Mitch. Sabi ko sa isip ko, wow, ang ganda niya. Potential. At ayun po, syempre, kahit papano, medyo nahihiya pa rin. Kaya kinuha ko po yung cellphone number niya sa classmate namin, naka-close niya. At ayun po, naging magkaibigan sa text, nagbobolahan, naglolokohan. Ayun po, alam niyo po, isang linggo lamang po ang lumipas, nagulat po ako, pati siya nagulat, pati po yung classmate namin, at pati po baka kayo magulat din kasi kami na po kagad. Isang linggo pa lang ng school. Sinagot na kagad ako, opo, sa text lamang po. Ang bilis talaga ng pangyayari. Ganun po nagsimula, mabilisan, lokohan lang, pero nabago at gumanda ang kwento namin. Simula po nung Paano kami naging Christian at ang epekto nito sa aming relationship? Noong taon din po na yon ay parehas kami naging Christian. We accept Jesus Christ as Lord and Savior. Pero nauna sa akin si Jay na maging active sa church. Siya din po ang naging dahilan kaya naging active ako. Lagi niya ako sinasama. December nung taon din po na yon, nag-encounter siya, second batch. Sinasama niya ako. December nung taon din po na yun, nag-encounter na rin po ako, third batch. Doon na nagsimula ang mas maganda, mas seryoso, mas masaya naming relationship. But syempre, sa isang relationship, hindi naman mawawala ang tampuhan. Minsan, hindi pagkakaintindihan. Pero alam niyo po, praise God talaga, dahil sa 5 years and 11 months po na relationship namin, wala po kaming tampuhan o hindi pagkakaintindihan na tumagal ng isang araw. Para sa akin po, malaking blessing yun sa isang relationship. Madami na rin pong experience namin sa monthsary, birthday, anniversary, mga mahalagang okasyon sa buhay namin. Kaya lang natatapat ng may ministry kami. Alam niyo po, hindi naging issue sa amin yun. Dahil alam namin at na-treat po kami na unahin kung ano ang mas talagang importante. Yun ay si Lord. Dati po kasi ang isip ko, ang hirap naman maging boyfriend ni Jay, napaka-busy, youth leader, preacher, primary leader, busy sa ministry. Pero alam niyo po, tinuruan ako ni Lord. Natutunan ko na hindi pala mahirap maging boyfriend ng isang servant ni Lord, kundi nakaka-bless pala. Dahil pati po ako nag-grow dahil sa kakasama ko sa Kanya. Lagi ko po siya sinusuportahan sa mga ministry niya, mga life retreat, conferences, sa Bible school niya, at sa pagdidisciple niya. At alam niyo po, bago ko ibigay yung support ko sa kanya, grabe na-receive ko na agad yung mga bonuses, incentives sa office, at pati mga disciples dumadagdag. Ang tindi talaga ni Lord. Kaya po pag nagsasabi sa akin si Jay at media ng support, grabe excited talaga ako dahil alam ko may blessing na naman na paparating. At doon napatunayan ko po, talaga, ang binibless mo yung leader mo or yung mga servant ni Lord, grabe ikaw ang unang mabibless. Kaya po, sa mga naghahanap at nagpipray ng kapartner nila in life, ipag-pray mo yung servant ni Lord, not only a Christian, but a servant and a man of God. Dahil sigurado, blessing yun. Basta ang saya at nakaka-bless. Iba talaga si Jesus ang center ng relationship. At alam niyo po, grabe talaga si Lord sa buhay po namin. Next month po, July 24, 2016, magsi-celebrate po kami ng aming 6 years anniversary. Praise God, kasi habang tumatagal po, lalong tumitibay, sumasaya yung relationship po namin. Of course, dahil po yun kay Lord at sa mga disciples. And continue to pray for us because this coming December 17, 2016, Saturday, dito po sa church na kung saan pinatibay po kami ng Diyos, ikakasal po kami. A Christ-centered
relationship is a relationship that lasts. At iiwan po, again, I am Jay. And I am At iiwan po namin ang word na ito. Ang sekreto ng masaya Tayo. at matibay na relasyon ay ang relasyon na ang sentro ay si Kristo. Good evening and God bless. Sinabi ko sa sarili ko, siya na yung taong pakakasalan ko. First love never dies, ikaw na. Ngunit, nag-fail. Umibig ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Same result. Failed ulit. Hanggang kung sino-sino na lang niligawan ko. From A to Z, lahat ng apple na kolekta, lahat ng alphabet, apple, kung ano-ano mga prutas. Hanggang sa ang Panginoon, talagang iningatan niya ang aking puso. Iningatan niya ako magmahal sa mga maling tao. Hanggang sa nagpaayos ako sa Panginoon, buong buhay ko pinagkatiwala ko sa Panginoon. Pagkatao ko, inilaan ko sa Kanya. Naglingkod ako sa Panginoon. At hinayaan ko ang sarili ko, hinayaan ko na ang Diyos gumawa ng sarili kong love story. At di nagtagal sa paghihintay ko sa taong kaloob sa akin ng Panginoon. Hindi ko alam, sa malayo pa ako nag-ahanap, yung pala, sa katabi ko lang. Kasama ko sa ministry, sa leadership, at sa pagdi-disciple. Pareho kaming sold out sa Panginoon. At unti-unti kaming pinaglalapit ng Diyos sa isa't isa. Marami na kaming pinagkakasunduan at higit sa lahat hindi na pagkakasundaan. At dumating din sa point na pareho na namin ipinanalangin ang isa't isa. Kung siya ba talaga kalooban ng Panginoon sa akin. Tumindi ang commitment ko sa Lord, as in, nasabi ko sa sarili ko na kahit wala na akong boyfriend, hindi naman yun kawalan kasi si Lord ang original para sa akin. Pero hindi naman yun ang original plan ng Lord, ang wala kang kapartner kahit sa bawat isa. Almost 1 year ng panliligaw niya sa akin. Kalakip ang panalangin, tumugon ang Lord ng yes. Dito ko naramdaman ang kilig na hindi pang mundo, kundi kilig na galing sa Diyos. Habang lumalalim ang pagmamahal ko sa Diyos, lumalalim din ang pagmamahal na nararamdaman ko sa taong binigay niya. Tumagal ang relationship namin bilang mag-boyfriend and girlfriend na punong-puno ng blessings, struggle, may selosan, may mga salitang masasakit na nabibitawan. Minsan sa buhay ko, naging pabebe din ako. As usual na nararanasan ng isang tao at ng isang relasyon. Dumadating sa point na may hiwalayan effect pa, but dahil alam naman namin na kami talaga para sa isa't isa, hanggang salita lamang yun. At hindi naman ginagawa. Sabay kami nag-grow spiritually, nagtulungan sa ministry, at sabay namin minahal ang Diyos.
Dahil sa alam ko ang goal ko bago ako pumasok sa isang relationship, na ang taong makakasama ko na panghabang buhay. Kaya niyaya ko na siya magpakasal. At sa tulong ng Panginoon, kami kinasal noong December 12, 2013. December 13, yan. Sa loob ng pagkasama, bilang magkasama, iba po. Dahil sa daming adjustment, marami po talagang adjustment, kaya marami po kami hindi ng pagkakasunduan, pero isa po sa kabutihan ng Panginoon, minamahal po namin ang isa't isa. At dahil doon, talagang grabe ang Panginoon sa buhay namin. Sa tulong ng Panginoon, tinatayo po namin ang isang pamilya na kung saan God-centered po. At to God be the glory, dahil pinagkaloob po kami ng isang malusog na anak. Yan po yung baby po namin. Kaya ngayon, nabubuhay kami sa tulong at gabay ng Diyos at di pinabayaan at hindi kami pinabayaan sa loob ng 1 taon at 6 na buwan. Ngayon, nagsusulat pa rin ang Panginoon ng pinakamagandang love story para sa amin. Dahil hindi natatapos sa marriage stage ang lahat. Handa pa kami sa anumang bagay at pagsubok at pagpapala ng Diyos para sa aming relasyon bilang mag-asawa. I'm Percy Tihola. And I am Julian Tihola. Buti ko nang di sabihin. God be the glory. Ito na naman ako, nagtabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na na mararanasan ko sa buhay ko. Dumating sa panahon, nagmahal ako, nasaktan, umiyak. Paulit-ulit. Sabi nga nung kanta, parang walang katapusan. Then I begin to question myself, wala ba akong kwentang babae? Hindi ba ako karapat-dapat na mahalin? Hindi ba ako karapat-dapat na ipaglaban? Hindi ba ako pwedeng ligawan ng maayos? Hindi ba pwedeng maging maayos din ang lahat ng bagay at hindi na kailangan na maging magulo ang lahat? I feel so down and depressed. Pakiramdam ko walang value yung sarili ko and hindi ko mahanap. Nasaan ba yung worth ko bilang babae?
Pakiramdam ko na wala yung value ko, na wala yung respeto ko sa sarili ko. Gusto ko lang naman maging masaya, pero bakit parang hindi pwede? Yan yung laging paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko, sa puso ko. Bakit hindi na lang pwede? But the love of God changed everything. Simula sa pagkakalugmok, inahon ako ng Panginoon. Simula sa pagkakawasak, may ginawa ang Panginoon sa buhay ko. I continue serving the Lord. And really, God restored my heart. He made me realize my worth as a lady. Anak ako ng Diyos. I realized prinsesa pala ako ng Diyos. Amen. I entrusted my heart to God. And He made me realize na kapag na kay Kristo ka, kompleto ang buhay mo. Hindi niya lang tinapalan yung puso ko, kundi binuo niya ulit ng panalangin. A brand new heart that lead me to reach my full potentials. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nakapagtapos po ako ng 2 bachelors. That is my Bachelor of Theology and my Bachelor in Psychology. Now, I'm currently as an HR generalist at Media Convergence, a part-time professor at Jesus Reigns Christian College, and one of the network leaders at Amazing Hope with almost 100 of people under my care. Tinuruan ako ng Diyos na patawarin yung sarili ko. Tinuruan din po ako ng Diyos na patawarin yung mga taong nakasakit sa akin. Pinalaya ako ng Diyos sa lahat ng sakit. Pinalaya ako ng Diyos sa lahat ng galit. Pinalaya ako ng Diyos sa lahat ng bitterness. Hindi pala kailangan ng partner in life para maging masaya ka at para sabihin kompleto ka bilang babae. Hindi yung status mo ang mag-dictate kung ano yung worth mo bilang tao. Basta malinaw sa'yo anong status mo sa Diyos at malinaw sa'yo na masarap at masayang magantay sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. I'm Sheena Mendoza,